Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcaster from Albay. Kamusta ka mo mga manay, mga manuy, mga tugang? So oron-oro naman po kita, kan mga nagbabagang istorya, digdi sa tuyang nasyon. Di ano anya Mr. Maravillas an maray na istorya dyan. So dati lang po. Ang mga kwento ngayon, yung dati lang. Ano pa man, laging tungkol po kay Sara Duterte, impeachment. Tapos yung ICC case ni Digong. Yan ang mga banner stories. Pag ibang kwento po, hindi interesado yung mga mamamayang Filipino. O diba? Mas gusto nilang pakinggan ang mga controversy. That is normal dito po sa Pilipinas. So ngayon, yung bagong mga developments, si Atty. Topacio nag-announce na siya daw yung bagong PDP spokesman for Sara Duterte trial. Yan yung announcement. Yung announcement mga kababayan ni Topacio. Topacio announces his appointment as PDP spokes for Sara Duterte trial. Di ba niya Mr. Maravillas announce pa lang ni Sara Duterte na si Atty. Michael Pua, yung dati niyang spokesperson sa DepEd, ginawa niyang spokesperson uli. Yan nga po, pero ito sa PDP. So, dalawa yung magiging tagapagsalita ng kanilang kampo. So, sabi ni Topacio, inappoint daw siya kasi ng Partido Demokratiko Pilipino or PDP on matters related to the impeachment of Vice President Sara Duterte. Sabi po ni Topacio, I am happy to announce that I have been appointed PDP spokesman on impeachment matters. In general, PDP is fully supportive of the stand of Vice President Sara Duterte with respect to the complaint against her, and the party stands behind her all the way, sabi po ni Topacio. Topacio's announcement came a day after Vice President Sara Duterte said lawyer Michael Pua is her spokesperson for the impeachment trial. Ngayon, nang tanungin siya kung ang kanyang appointment bilang tagapagsalita does not prejudice the possible strategies by Duterte's defense team, sabi po ni Topacio he was speaking for the PDP and focusing more on the political nature rather than the specific merits of the Vice President's defenses. To make it clear niya, the PDP is opposed to the manner by which the administration is misusing the accountability of the fundamental law for the purpose of political assassination, sabi po ni Topacio. Madaling sabi, si Topacio ang magiging political propagandist ni Sara. Kasi ang narrative, di ba, ni Sara, mga kababayan, yung impeachment daw, sinusulong mismo ng ating Pangulo para daw mawala siya. For her to be eliminated bilang kandidato sa 2028 presidential election. Yun ang kanyang naratibo bilang palusot niya sa pagwaldas ng confidential funds. Ginawa niya yun na naratibo para ilihis sa totoo niyang pananagutan, mga kababayan. Pinapalabas niya, in-announce po, nagpa-interview sa RT, Russian television, Russian TV, ginawang global yung propaganda para bilugin yung isipan ng ating mga mamamayan, pati ng mga world leader siguro. Nakampihan sila, yung kanyang pamilya, kasi yung kanyang tatay si Digong, pati yung kaso sa ICC po, politika daw. Lahat pinulitika, yan ang naratibo nila. At lalo na siya, kaya siya in-impeach. So ang gusto niyang mangyari, ibaon natin sa limot yung mga milagro na nangyari sa DepEd, pati yung kanyang pagbabanta na ipapatay yung ating Pangulo, si Lisa Marcos at si Martin, dapat nating kalimutan kasi politika man lang. Ang lahat ng ito, politika. O diba, mga kababayan? Yes, sabi dito ni Topacio, as of now niya, the BP is not a member of the PDP but as part of the body politic, we need to take a stand on an issue that has far-reaching implications for the country. So si Sara na akusado ngayon for culpable violation of the Constitution, bribery,
graft in corruption, betrayal of public trust, and other high crimes, particularly on her alleged misuse of 612.5 million pesos in confidential funds. Ang lahat ng ito politika lang sa kanilang pananaw. Diyan na niya Mr. Maravillas, dalawa na yung spokesman. Tatlo pa nga po. Kasi yung senator judges, di ba? So impeachment court, may sariling spokesman din. Pag nagsalita po mga kababayan yung spokesman ng impeachment court, para ding defense lawyer. So, pag tiningnan natin mga kababayan, ang spokesperson mga kababayan ni Sara, tatlo. Idagdag mo pa yung 18 senador na udas. So marami ang mga tagapagsalita ni Sara Duterte, mga kababayan. Pero ano niya yung position mo? Ako po, kung ako sana ang tatanungin, mas magandang si Sara lang ang nagsasalita kasi pag si Sara nagpa-press con, unfiltered siya. Lumalabas yung totoo sa kanyang bibig. Di ba? Kaya nga siya na-impeach. Dahil nang magpa-press con siya mga kababayan, pinagbantaan yung ating Pangulo. Yun ang laman ng first article po. Unfiltered yung kanyang bibig. Kaya mas maganda na si Sara lang ang nagsasalita. Ngayon, gustong i-filter siguro yung mga lumalabas sa media, kaya nag-appoint ng tagapagsalita para pag-aralang mabuti. Interpret nila yung mga masasamang salita na lumalabas sa bibig ni Sara. May interpreter. Di man niya yan yung ibig sabihin. Parang si Digong, di ba? Walang prino yun magsalita. May taga-interpret, si Panelo at saka si Harry Roque. Kaya lang si Harry Roque, pag nagsalita, lalong nadidiin si Digong. Si Panelo naman, ang ginagawa mga kababayan, binabaliktad yung mga kahulugan ng mga sinasabi ni Digong. Madaling sabi, siya yung tagalinis ng kalat. Ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. O, di ba? Tagalinis. Hindi man niya ganyan ang ibig sabihin yan. Taga-interpret siya. Yung mga binibitawang salitaan niya ni Digong, hyperbole man lang anya. Mahiligan niya kasi sa pasubra. Exaggeration lang. O, diba? Mga kababayan, tagalinis ng kalat si Panelo. Pero tingin ko mga kababayan, kahit pa mag-appoint sila ng santambak na mga spokesperson, lalabas at lalabas din ang totoo. Kasi si Sara Duterte, hindi mo man mapigil ang bibig. Kaya nga gustong-gusto ng media, mga kababayan, na nagpapapress con si Sara Duterte. Kasi ang lumalabas, lahat controversy. Lahat sablay. Pag no sablay, there is controversy. Tuloy ang kwento. Tulad nito mga kababayan, pakinggan ninyo si Sara. Maganda po na siya mismo yung nagsasalita. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Doon pa lang sa mga choice of words mga kababayan, patok na patok ang mga binibitawang salita, boboan niya. O bobo lang niya talaga yung administrasyon. Nagsalita yung matalino. The fact na during the campaign mga kababayan, hindi niya pinagbigyan yung mga invitation ng presidential, vice presidential debate. Pero yung ating Pangulo, dumalo sa mga presidential debates, hindi siya umaatras sa mga ganon. At tinangaan na napakaraming mga mamamayang Filipino, kaya nga landslide siyang nanalo. Si Sara Duterte, 32 million, yung 31 million, Marcos supporters yun. Nakasakay lang si Sara Duterte. Kaya lang, pinapalabas ang kanyang mga supporters ang nagpanalo daw kay PBBM, si Sara. Baliktad po.
Kahit tingnan po ninyo, mga kababayan doon sa mga rallies, yung mga nakasuot ng green po, kukunti lang. Magkikita ninyo mga kababayan sa crowd, lahat naka-red. Yan ang crowd po. Asan yung green? Ito lang ang green, di ba? Lahat red, mga kababayan. Magkikita ninyo sa crowd. Ang green niyo. Marami lang silang mga trolls, mga kababayan, na very active sa media. Mga makina po, mga fake accounts, parang yung fake acknowledgement receipts sa paggamit ng confidential funds. Mga ghost beneficiaries. Diba? Pero may mga naluluko pa rin. Kahit inamin ni Bato na yung video, mga kababayan, ng isang interview sa isang kabataan na nagsasabing di sila pabor sa impeachment, AI pala. You see, ganon sila, mga kababayan. Pati fake video po, AI, pinaniniwalaan nila. O ngayon, going back doon sa sinasabi natin na mas maganda kung si Sara lang yung nagsasalita kasi unfiltered. Lumalabas ang totoong mental condition niya at laman ng kanyang puso. Na lahat, mga kababayan, ay hatred. Ayan pakinggan natin, mga kababayan, yung sinasabi niya rito. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately, Hi, Isa. Good morning. Still on VP Sara po. May sagot po siya sa statement ng Palacio on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips were indeed personal but that she never used any government money. And speaking of, yun po. Okay po, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Matalino talaga po ito. Ito ang totoong matalinong abogado. Sabagay, cum laude itong si Yusek Claire Castro. Sapul na sapul, mga kababayan, si Sara. Sabi ni Yusek Castro, when emotional when emotions are high, the intelligence is low. Tama. Kaya tingnan ninyo kung bakit, mga kababayan, nagkatrubol, napasok sa patong-patong na problema si Sara. Kahit yung tatay niya, laging galit, laging emosyonal, laging kill. Ayon. ICC yung binagsakan. Hamon ng hamon. Ayon. Kinol yung kanyang hamon. Tapos ngayon, sigaw ng sigaw yung mga supporters niya. Bring him home, anya. Paano bring him home? Sabi ng prosecutor, paano anyang nangyari? Ang sabi ninyo, kinidnap si Digong ng gobyerno mismo. Pagkatapos anya, ibabalik ninyo si Digong sa kidnapper. Saan ka nakakita, mga kababayan? Ina-accuse mo yung gobyernong kidnapper, pero gusto mong ibalik sa kidnapper yung kinidnap. Yan ang classic example, mga kababayan, ng sinabi ni Yusek Castro. When emotions are high, anya, intelligence is low. Yun din ang nangyari kay Sara. Emotional palagi. Yan ang dahilan kung bakit patong-patong na problema yung kanyang kinaharap. Lahat ito dahil sa kanyang walang habas na pananalita. Kaya maganda po, unfiltered si Sara. Magandang siya lang sana yung magsalita. Kaya lang may mga nag-volunteer na maging tagapagsalita. Diba? Nag-appoint na siya ng spokesperson. Tapos yung PDP laban, ganun din. Yung impeachment court, may spokesman din na pag pinakinggan mo, parang defense lawyer ni Sara. So 3 na, mga kababayan, idagdag mo pa yung
18 Judas. So ang dami, mga kababayan. Pero ang magtataka ka talaga, bakit sa dami ng kakampi ni Sara, gusto nilang pigilin ang presentation ng ebidensya? Ayaw nilang matuloy ang impeachment trial. Ano ang ibig sabihin nun, mga kababayan? Di ba malinaw? Ang ibig sabihin, mga kababayan, talagang napakabigat ng ebidensya. Nagtutulong-tulong sila para hindi matuloy, ma-dismiss ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Balikan natin si Yussi Castro kasi sinupalpal dito si Sara. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat. Ito naman si Yussi Castro. Ba't tinuruan mo pa? Wag mo nang wag ka nang mag-advise kay Sara. Tinuruan mo pa na never speak out of anger. Mabuting buwelo lang si Sara magsalita, di ba? Para lalong malubog. Sa kanyang sariling kagagawan, self-destruction nga. Ayan mo si Sara mag-self-destruct. Di ba? Yun ang nangyari sa kanila na mag-ama. Nag-self-destruct, pagkatapos isinisisi. Yan ang problema doon. Itinuturo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na napakabait, tutok na tutok lang sa trabaho. Pati si Martin Romualdez, laging pinag-iinitan. Hindi nga po nagsasalita tungkol sa eleksyon kasi hindi pa nga nakakaupo ng bagong turno nila as congressman and speaker. Pagkatapos, yung topic, 2028 presidential election na agad. May pasurvey na naman sila. Tapos, ang ratings ni Sara, top-notcher siya. Number 2 si Lenny. Si Martin Romualdez, 6% lang. So, anong problema ninyong 6% lang si Martin? Matatalo man lang pala si Martin. Kaya lang, kung ang eleksyon ngayon, gagawin, sabi sa survey. Ang eleksyon, mga kababayan, 3 years pa, 2028 pa, malayo. May kasabihan tayo, ang nahuhuli ay, ang nauna ay nahuhuli. Ang nahuhuli ay nauuna. The first will be the last will be the first, shall be the first. Pag binasi natin doon sa biblical saying na yan, ang ibig sabihin, ang mananalo si Martin. O diba? Mga kababayan, the first will be the last. And the last will be the first. Last si Martin eh. Ang first si Sara, talo. Higawan niya talaga, Mr. Maravillas. Kwan po siya, katotohanan. Yan o, malinaw, Matthew 20, verse 16. So the last shall be the first. The last pala yung nauna o. Kita mo? So the last shall be the first, and the first the last. For many called, but few chosen. Maraming tinawag na magpangulo. Few are chosen lang po. Kaya malamang yung ngayon, base sa survey, few pa lang yung supporters. Sa susunod yan pag malapit na, hindi na few, kundi many. Multiple supporters na. Diba, mga kababayan? Nasusulat. Pero sabi nga natin, si Martin, wala man plano. Hindi man nagsasalita. Kontento na yata, mga kababayan. Kaya, intayin na lang natin kung sino yung... Matagal pa naman. Masyado silang excited sa 2028. Ang totoo niyan, ginagamit lang ni Sara yung issue sa 2028 presidential election para i-divert ang atensyon ng tao doon sa dapat niyang panagutan. Ginagamit niya yung politika para pagtakpan yung kanyang mga kasalanan. Sinasabi niya persecution, tulad ng nangyari kay Digong, political persecution daw. Paano naging political persecution yon, mga kababayan, na kinaso siya? Hindi man mga supporters ng ating Pangulo yung nagkaso sa kanya. Mga kalaban po ng ating Pangulo pa. Mga anti-Marcos, mga militant, mga victims po. The family of victims ng AJK, sumalabo pong politika. Dito naman po sa impeachment, walang impeachment sana kung hindi siya nagbanta. At hindi, mga kababayan, na-discover yung paglunok ng 125 million in 11 days. Yung COA po yung nagsabi, 11 days anya, ulpang.
Oblas, sabi dito sa amin. Nag-disappear. Oblas. 11 days. Paano nangyari yun? So, kailangan ipaliwanag niya. Nangininga ng paliwanag, sinabi na niyang politika. Kung ano-ano na po ang pinagdadaldal. Sige pa, Priscon po. Sinupalpal ni Jose Castro kahapon Na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin kino-question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung dyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Ngayon, masama ni Sara. Siya yung nagsabi niyan na yung trip niya daw sa sa trip niya doon sa The Hague, sa Kuala Lumpur, at doon mga kababayan sa Australia, Melbourne, Australia, isinulat niya yon. Ang sinabi niya doon sa official statement mismo ng Office of the Vice President, personal trip. Ngayon, sinabi ni Sara doon sa presscon sa Melbourne na ito ang yung personal trip ko. Ang gastos nito, personal ko din. Pero niya, nagtatrabaho ako. Kasi inanapan siya ng trabaho. Kasi sumusweldo nga siya, mga kababayan. Kahit pa nag-personal trip siya, pero still sumusweldo siya. Habang sinasayang niya sa personal trip, pamamasyal, yung kanyang oras. Na yun ang importante na sana, yun ang punto ng Palasyo Malacanang. Sana, ginagamit niya sa panahon niya, time is gold eh. Ginagamit niya sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayan tulad ng ginagawa ng ating Pangulo. Yun ang punto ni Yusek. Kaya ang hamon sa kanya ni Yusek, mag-report ka niya ng result ng mga foreign trips mo. Kasi sinabi mo doon sa inyong statement sa Melbourne na kahit daw siya nasa ibang bansa, nagtatrabaho siya. Kung nagtatrabaho ka, i-present mo ang resulta ng trabaho mo. O, di ba? Na-corner siya, mga kababayan, ngayon sa kakadaldal niya. Nagbayad pa siya ng mga reporters doon sa Melbourne, Australia. Sabi ni Sara Duterte, tanong lang niya kayo ng tanong. Wala na ba niyang tanong? Tanong lang kayo. Kasi sayang naman, bayad na niya yung mga plane tickets ninyo in all. So madaling sabi, nagbabayad si Sara ng mga reporters para magtanong sa kanya. At may magagamit siya ng mga reporters para yung kanyang mga sinasabi, atake sa ating gobyerno, paninira, maipublish. You see? Pati Russian television po, nagpa-interview si Sara. Sinabing, ang rason daw, kaya siya pina-impeach kasi gustong mag-perpetuate sa power ng ating Pangulo. Ayaw na daw umalis. Yun na niya yung agenda. Kaya ako, pina-impeach. Pagkatapos, diniliver sa ICC yung kanyang tatay. Yung sabi ni Sara. Hindi po niya kasi ibinunyag na gagawa siya di umano ng official functions. Magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Diba? Magandang laging nagpapapreskon si Sara kasi dahil sa kanyang kakadaldal, nakikitaan siya ng mga accountability na dapat niyang sagutin. Kaya padaldalin lang ninyong padaldalin si Sara. Maganda yan, preskon araw-araw po. The best yan po, mga kababayan, para tayo. Lagi tayo din may kwento, may pinag-uusapan. Di ba ayos yun? Yan sabi ni Jose Castro. Siya po ay medyo emosyonal. Kahapon yata po yun. Nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia. At hindi naman ito tutulan ng administrasyon. At ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno, pero pang-personal trip. So, magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya nagtatrabaho bilang vice-presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan.
Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Kasi po naging official functions ang sabi niya, talagang kailangan niya na pong magulat. O, di ba? Nasilipan po ng butas sa kakadaldal. Obligado ka ngayon na mag-ulat kasi ginamit mo Office of the Vice President. Sinabi mo official. Habang sinabi mo personal trips, may ginawa kang official function pa rin. Sabi mo nagtatrabaho ka bilang Vice Presidente. So ang tanong, habang nandun ka sa Melbourne, ano yung mga ginawa mo? Dapat mo yan i-report sa ating mga mamamayang Filipino. Unang-una, pinagbigyan ka ng Office of the President kasi kailangan tumulat ng official communication. Pag ang isang opisyal lalabas, kailangan may official communication. Sasabihin niya kung ano yung rason ng paglalabas. Yun ang ginawa ni Sara. O ngayon, ang tanong ni Jose Castro, ano yung iyong ginawa na official function, trabaho mo bilang Vice Presidente? Kailangan mong i-report ngayon sa bayan. O, di ba? Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kinakailangan niyang iulat kung anong ginawa niya. So dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya muli, bayan o sarili? Tanong yan ni General Luna. Follow up na lang din po. She also said that she's the front runner for the 2028 presidential race. So the admin pushed for her impeachment to eliminate the front runner and that it's the intent of the president to stay in power. Siguro yan po yung nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan. Pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo yung frontrunner para sa 2028 presidential election. At sabi nga natin, kapag ikaw ay taong bayan, ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Thank you po. Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, doon sa travel pa rin ni VP Sara, may kasi ang alam natin, whether official or personal travel, kinakailangan mayroong mag-issue ng travel order. Sino ba ang nag-issue ng travel order? Humingi po siya sa Office of the President at siya naman po ay napayagan. Pero kung sino man po yung mga delegado po niya, sa opisina niya po ito. Kita ninyo mga kababayan, pinatrato pa siyang maayos ng Office of the President. Humingi ng travel order, pinayagan po. Pinayagan at nandun sa Australia, yun pala, gagamitin yun na platform para lang manira. Binayaran pa. Lahat ng plane tickets, mga kababayan ng mga reporters, in all, accommodation. Sabi ko nga, pati siguro subre, baon pa pauwi, mayroon na ibinigay si Sara. Alangan man pupunta doon na wala. O diba? Tapos gagamitin lang mga kababayan para sa mga ranting niya. Inadmit mismo ni Sara. Magtanungan niya kayo, kasi sayang naman yung plane tickets in all. You see? So, sabi nga niya po, official function ito. So, kailangan niya po mag-report sa taong bayan kung sino-sino yung kanyang mga naging kasama at kung lahat po ba ito ay sinagot niya ang mga gastusin. Ito doon sa part ng official trip niya,
obligado siya na magbasa ng liquidation, Yusek, ano? Sinabi niya po kasi, official functions. Kasi kung hindi po siya official function at personal trip at pera niya po ang ginamit, hindi po ito magkakaroon ng issue. But since inamin niya na nagtatrabaho siya di umano sa Australia, so kailangan niya pong mag-report di lamang po sa gobyerno, sa taong bayan. Di ba? Maganda pong sigilang ang daldal ni Sara. So, nasilipan ng problema. Kasi inamin niya, sabi ni Jose Castro, na nagtatrabaho siya bilang Vice Presidente sa Australia. So, ano yon? Ano yung kanyang ginagawa? Parte ng kanyang official function as Vice President na ginagawa niya sa Australia at iba pang bansa kung saan siya nag-iikot, mga kababayan. Kasi conflicting yung mga sinasabi niya. Ang sabi niya sa mga announcement, nag-iikot siya at lahat ng maisog rallies daw, dadaluhan niya. So ang pagdalo ba sa mga maisog rallies na ang intensyon, i-pressure yung ICC para pauwiin si tatay niya, parte ba yan ng official function ng Office of the Vice President? Ano ang pakinabang ng ating mga mamamayan sa ganong ori ng mga activities? Na other than yung pabalikin yung kanyang tatay, ang panawagan pa, patalsikin yung ating Pangulo. Para iluklok si Sara, yung sarili niya, siya yung pumalit. Di ba very selfish, mga kababayan? Gamit yung Office of the Vice President. Dati nga yung kanyang mga announcement po, gamit pa yung page ng Office of the Vice President. Yun ang punto po ni Jose Castro. Kailangan niyang mag-report. Ulat ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba pag travel niya, yung latest po sa Japan, sa World Expo 2025. Pagbalik niya po, doon pa nga lang po sa presscon sa Japan, makikita ninyo kung ano yung mga activities na kanyang dinaluhan. Lahat ito para gumanda yung ating bansa, yung ekonomiya, yung tourism, yung job creations para sa ating mga mamamayan. At pagbalik niya dito, may report siya, arrival statement. Sinasabi niya doon kung ano yung kanyang mga ginawa. Ano pakinabang, mga kababayan, ng ating mga mamamayan, ng ating bansa? Ito po. Dapat ganito. During his working visit to Japan, President Ferdinand Marcos Jr. met with Tonishi Holdings Corporation executives to reaffirm the strategic partnership between the Philippines and Japan in sustainable shipbuilding and industrial development. The meeting highlighted the construction of the first methanol dual-fueled Kamsarmax bulk carrier at Tonishi Heavy Industries in Cebu, a milestone for the Philippine shipbuilding industry. And PBBM lauded the project as a technological breakthrough and a symbol of what the Philippines and Japan can achieve together in advancing cleaner and smarter shipping. Yan ang ating Pangulo. May pakinabang ang mga mamamayan, ang bansa. Ito yung pagdalo niya sa World Expo. Promote Philippine Global Tourism. Yan o. Sabi diyan. In investment destination, President Marcos and First Lady Lisa Marcos visited the Philippine Pavilion site for Expo 2025 in Osaka. Yan o. Lahat para sa pagpaunlad ng ating bansa, hindi pang sarili po na agenda. Tapos pagbalik niya, diretso sa trabaho, sabak agad, papuntang Marawi, inspection of temporary learning spaces. Yung ginagawa ng ating Pangulo. Yan ang nagtatrabaho ng maayos. Pagkatapos si Sara, may lakas ng loob na punahin yung ating Pangulo. Siya nga po, hindi nagtatrabaho. Lahat ng lakad niya pang personal. Ang ating Pangulo, trabaho ng trabaho. Sob-sob sa trabaho. Ito nga, pasasalamat. You see? Yan o. Titingnan lang natin yung ito yung pagsunog ng na pinuna pa ni Sara, pagsunog ng droga
Oh, bakit daw kailangang mag-photo ops? Yan o. Sabi ni Jose Castro, kailangan niya for transparency. Oh. Para alam ng mga tao na hindi nire-recycle yung droga tulad ng mga nangyari ng previous administration. Pero si Digong mismo, nag-photo op pa din po. May photo ops din siya noon. So bakit noon hindi siya nagsasalita? Pag nagpa-picture yung kanyang tatay, tahimik siya. Nang magpa-picture yung ating Pangulo for transparency, galit siya. Anong klaseng pag-iisip yan, mga kababayan? Kasi sinabi niya po na nagtatrabaho siya. So ano ang naging result nito para sa taong bayan? So yun po yung pinaka-importante doon. At so yun po. Thank you, Alvin. Follow-up question, Eden Santos. I-clarify ko lang po, no? Kasi sabi niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang nabanggit niyo po kasi yung bakasyon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng pagsagot ang VP regarding dun sa issue ng bakasyon. So it's personal, pero hindi ibig sabihin namamasyal or holiday po yon. So ano po paano nyo po ikakategorya yon? Kung hindi po siya personal trip, hindi siya namamasyal, hindi pang sarili, ano po? Nagtatrabaho po ba siya? O bakasyon talaga? On leave ba siya? So dapat po si VP Sara mismo ang magliwanag niyan sa atin dahil magulo po ang kanyang mga salita. Thank you. Maraming salamat, Eden. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Lilihis lang po ako ng topic saglit, Yusek. Nakapanayam po ng himpilan namin si Palestinian Ambassador to the Philippines, Munir Anastas, at naniniwala siya na napapanahon ng tumulong ang Pilipinas na kumbinsi ng Israel na resolbahin na ang krisis sa Gaza, lalo't sinusubukan ng Pilipinas na makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. In the words of the ambassador, and I quote, sabi po niya, "We hope that since the Philippines has good relations with Israel, is to apply some pressure on Israel in order that Israel respects the humanitarian question in Gaza, especially and in the West Bank as well." Opo. Ang Pilipinas po ay laging sumusuporta sa two-state solution. Two independent states na Palestine and Israel na mag-coexist side by side na hindi kilala ang kanya-kanya mga borders. Sinuportahan din po ng pamahalaan ang pangmatagalan at komprehensibong kapayapaan sa Middle East na naaayon sa UN Charter at relevant UN sa Security Council resolutions. So, kaya po nananawagan din po ang bansa natin, ang ating pamahalaan, para masiguro po na wala sanang tigil, no, unhampered delivery ng tulong sa mga Palestinian nating mga kaibigan. So, pero patungkol po sa kanyang panukala, i-differ po natin ito sa DFA. Ang hiling po. So yan mga kababayan yung balita as published by ABS-CBN po. Para alam ninyo yung mga sources natin, mga credible media organization. Hindi yung tulad ng source ni Marlica po na puting ahas. Kung ano yung mga topics na pinag-uusapan po sa mainstream media, mga credible news organization, doon po tayo para hindi tayo ma-fake news. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin.
Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming product. Negosyo ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Yan po yung I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by actress Maritoni Fernandez. Isa po siyang cancer survivor. Ayan po yung mga health benefits niya. Boost immunity, improves digestion, enhances energy level, packed with antioxidants, and prevent cancer. Ngayon, sa mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. I-message ninyo ng direkta po. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and shoes, message ninyo mga kababayan si Madam Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Kita ninyo mga bags, napakagaganda. Yung mga paninda niya online. Message na lang po ninyo si Ma'am Eileen Rosales sa inyong mga inquiries.